Hi mga kaligal, breaking news. Ang korte sa Pilipinas ay naglabas na ng warrant of arrest laban kay Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson. Pero teka, ang twist, si Attorney Roque ay kasulukuyang nasa Netherlands at naghain ng application for asylum. Ano ang implications nito? Legally, ethically, and politically. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, ito ang nangyari. May non-bailable case si Atty. Roque kaugnay sa isang issue involving POGO, ang Philippine Offshore Gaming Operations. Ibig sabihin, seryoso ang kaso at pwedeng maging grounds for reclusion perpetua. Pero ayon sa kanya, hindi ito kriminal kundi political persecution daw. Kaya he fled and is now seeking refuge sa Netherlands. Under Rule 112, Section 5 ng ating Rules of Criminal Procedure, the court has the authority to issue an arrest warrant once probable cause is found. At dahil non-bailable ito, hindi pwedeng makalaya si Roque habang pending ang kaso, lalo na kung malakas ang ebidensya. This is in line with Rule 114, Section 4 na nagsasabing no bail kapag ang kaso ay punishable by life imprisonment. Ngayon, punta tayo sa asylum part. Under the 1951 Refugee Convention, pwedeng humingi ng proteksyon ng isang tao kung may political persecution. Pero may catch. Hindi covered ang mga taong may serious non-political crimes gaya ng corruption or financial crimes. So malaking tanong, totoo bang persecution ito o isa lang itong attempt to escape criminal liability? Sa mga abogado na tulad ni Roque, may Code of Professional Responsibility and Accountability tayo. Sabi sa Canon 1, Rule 1.01, bawal ang unlawful at deceitful conduct. At sa Canon 3, Rule 3.01, obligado tayong sumunod sa batas. Kung mapatunayang guilty o unethical ang ginawa niya, pwedeng humarap si Roque sa disbarment or suspension. Dahil tandaan, kahit abogado ka pa, the law applies to all. May mga similar cases in recent years. Si dating Senador Trillanes na hinabol din ng gobyerno at si dating Senador De Lima na ngayon ay isa ng kongresista at dating nakulong kaugnay rito. Sa international scene na sina Julian at Edward na parehong humingi ng asylum after facing charges. Ibig sabihin may pattern pero iba-iba ang legal grounds. Kaya ang sitwasyon ni Roque ay complicated at controversial. Kaya ang tanong, is this a valid claim of persecution or just a lawyer running away from accountability? Attorney Roque's case is a legal test of our justice system, ethical standards ng legal professions, at political climate ng bansa. Whatever happens next, isa lang ang malinaw. Walang sino man o abogado man o opisyal man ang dapat higit sa batas. Ano ang tingin ninyo, mga kaligal? Is this asylum justified? Or is it evasion disguised as victimhood? Comment below and let's discuss. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.